Mayong aga sa inyo tanan mga kauturan. Nagapasalamat kita sa sini nga bag-ong adlaw nga ginhatag sa aton sa Ginoo kung diin kita makapamalandong sa iya nga pulong kag makapasalamat sa iya sa sini naman nga bag-o nga oportunidad nga kita sa sini nga adlaw buhi kag indi lang nga ini tungod ayhan kay kasarang naton ini physically kun hindi intindihan gid naton nga halin ini sa Ginoo, bugay ini sa Ginoo kag siya gid ang dapat dayawon sa sini nga aga. Sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo sa aton pagpamalandong sa aton nga devotion, dalon ko kamo sa dinalan sang kasulatan diri sa Psalm 85 on verse 4 naghambal diri, "Turn us, O God of our salvation, and cause thine anger toward us to cease. Wilt thou be angry with us forever? Wilt thou draw out thine anger to all generations? Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Show us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation." Kabay papakamayuhon sa Ginoo ang pagbasa sa iyang pulong. Magapangamuyo kita. Ginoo, di kami sa amon Ginoo nga pagpamalandong, kagabay pa ini Ginoong imong pulong, mangin giya namon sa sini nga adlaw, kag ini magdalaman sa amon Ginoo sa mga panghangkat. Kag encouragement Ginoo sa amon nga indeed your mercies, they are new every morning. Love us gid kada adlaw. Kag salamat Ginoo sa sini nimo nga pulong, kabay pa Ginoo ikaw ang magaupod sa mga lagad kang tagsa-tagsa Ginoo nga ari subong upod namon sa sini nga devotion. Hindi lang sa sini nga tion kun hindi the whole day that people would access sang sini Ginoo nga pagpamalandong namon. Updi kami Ginoo. Buligi kami ni Ginoong amon nga pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kauturan sa sini nga aga, luyag ko dalon naton pangunahuna sa sini nga mga pangabay. Natun-an naton diri sa dinalan sang kasulatan sa verses 1, 2, and 3 kung diin may ari sang selebrasyon, pagpasalamat sa kaluoy sang Ginoo, sang iya nga pagpatawad sa iya nga mga tao. Pero sa sugod sa verse 4 up to verse 7, makita naton diri nga nagpadayon sila sa pagpangamuyo. Nga Ginoo, hindi lang nga nakit-an namon kag na-experiencehan namon Ginoo ang imo nga kaluoy kung ano nimo kami ginpatawad. Pero Ginoo, sa sini nga adlaw kag sa mga dason nga mga inadlaw sa amon kabuhi, Ginoo, will you not revive us? Will you not visit us again? Will not your anger will cease against us? Grabe nga pagpangamuyo, base ini sa ginhimo sa Ginoo sa ila, sa pagfulfill niya nga kung kamo magpalapit sa akon, patawaron ko kamo. And yet, naintindihan man sang sini nga amba sa sini nga nagpangamuyo, nga Ginoo, ayhan sa mga balatsyago nila, sa kadako ayhan sa mga paglapas kag sala nila, nga ila na nabatyagan nga daw kabugat sang kamot sa Ginoo sa ila. So they have prayed to God, appealing for His mercy. Ginoo, have mercy upon us. Lord, revive us. Lord, show us your salvation. Sa sining aga, luyag ko nga pagadalon sa aton nga mapunahuna, the recipients of God's mercy, the personal and the family testimony of the sons of Korah. So diri naton pagatun-an sa pulong sa Ginoo ang mga manug-amba, ang kabuhi isang sini nga mga manug-amba. Now ini nga mga ambahanon may ara ini sila sang mga backgrounds, may ara sila sa mga occasion or circumstances kung diin ayhan ini ginsulat ini nga mga ambahanon. Pero sa sini nga aga, luyag ko nga i-focus naton ang aton yang atensyon kag aton pamalandungan kag kuha naton sang leksyon sa bahin sa kaluoy sa Ginoo sa mga manug-amba. Ang Psalm 85 kag the rest sang iban pagid nga mga ambahanon pareho abi sa Psalm 87. This is also a psalm or a song for the sons of Korah, or ang Psalm 88 na kung diin para man sa sini nga mga manug-amba. Ini nga mga manug-amba, they were the male choir nga gintipon tungod kay ini sila amo ni ang designation nila. Ang tribes nga Levites separar ini sila sa Ginoo tungod kay may-ari ni sila sang responsibilidad sa pagsimba sa bilog nga nasyon sang Israel, and they have a big part. Sang una, sang naga-travel pa lang sila, may-ari sini sa ila nga amo naga-take care sa mga furnitures, naga-take care sang sini nga tent, sang tabernacle. Na kung maglakat sila, amo silang nagahipid, amo ni silang ang nagahimo sini, kag amo man ni sila ang nagadalaman sini.
Now ini naman niya nga bahin sang pamilya ni Levi. Ang ilan naman niya nga bahin makita naton diri sa Old Testament that they were the singers. So may ara iya sang mga kabataan o kung kaapuhan o kung membro sang family nga mga lalaki nga amo ang nag-compose sang sini nga male choir. Ila ini nga ginhimo sang una sa time ni David kag sa time ni Solomon. They were the singers, the male singers, and they have their own songs. May mga songs nga ginsulat para sa ila. May mga bahanon nga sila man ang nagsulat. Ini ang Psalm 85 sa base ang ato niya nga pamalandong kapag tuon sini ato na sa puan nga inisya ang bahanon ini pagkatapos nga ang mga tao sa Ginoo halin didto sa Babylon kag sa iban pa nga mga nasyon ginpunpon sila sa Ginoo kag gindala sila balik didto sa Jerusalem. Tam-an sa ila ka imol, tam-an sa ila ka vulnerable sa ila nga mga kaaway, waay sang wall ang Jerusalem, ila ginpatindog ang temple, tam-an gid sa ila ang ilang pag-antos didto sa pagbalik nila nga amo atong sitwasyon, and yet they continued to serve, they continued to worship the Lord. Kag part sadto nga nagpululi amo ini ang mga members sang sini nga male choir, kag ining ang bahanon amo ni ang ilang kanta. Yung kanta nila diri nga, turn us, O God of our salvation, and cause thine anger toward us to cease. Wilt thou be angry with us forever? Wilt thou draw out thine anger to all generations? Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Show us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation. So parts ang ilang ambahanon bahin sa pag-petition, bahin sa pagpangamuyo, bahin nga sa pag-ayo sa Ginoo, nga Ginoo ipakita kami liwat sang imo kaayo, sang imo Ginoo nga kaluoy sa amon Ginoo nga mga kabuhi, nga maguntat na ang imo nga kaakig sa amon. Magpadayon bala ini from generation to generation Ginoo ang imo nga kaakig. Now ginkuha ko ini nga isa ka tuon naton sa aton nga devotion sa sining aga. Tungod kay luyag ko lang tawon that these singers, they were really singing what was true both sa ilang history kag sang ilang man nga personal nga mga kabuhi. We see here that the singers were not just singing some songs, they were singing their personal, their family testimony. Now sa aton nga tuon sa pulong sa Ginoo, aton diri nga makit-an ang history sang sini nga mga sons of Korah. Ini si Korah, part ini siya sang dako nga pamilya sang mga Kohathites, nga ini sila mga kabataan ini sila o kung generation ini sila nga naghalin sa tribe sang mga Levites. And yet hindi naton maubos ini paminsar kung paano naglabot ayhan sa kay Korah upod sang duha pagid ka mga halangdon nga mga o leader sang ilang mga tribo nga amo si Dathan kag si Abiram. That in Numbers chapter 16 makita naton kung diin sila nagpakigbato sa kay Moses. Gin-question nila ang leadership ni Moses to the point nga ila nakuha ang inabala nga balatyagon o kung simpatiya sa mga tao of questioning the leadership, the authority. Now of course, as far as Moses is concerned, sigurado siya nga hindi lang ini nga iya personal ini nga ginhimo ang kaugalingon niya nga leader, pero kung aton madumduman ang Ginoo gid mismo ang nagtawag sa iya. So in other words, Moses was the God instituted leader for this nation of Israel. And yet for some reason si Korah nga pareho man lang sila nga part sang tribo sa mga Levites, gintulok niya nga ang cousin niya is taking too much authority on himself. So gin-question niya ini. Kag hindi lang sa kasubong sini, but there are another few hundreds nga nag-upod sa pag-rebelde, sa pag-question, sa pag-usurp tani isang authority ni Moses. Anyat ato makita diri sa Numbers chapter 16 kung paano gin-judge sa Ginoo. Ginpa-separate sa Ginoo ang ini nga mga tawo nga nagrebelde sa kay Moses. And then the judgment came upon them sang gin-open sa Ginoo ang ginatindugan nila nga duta kag ginlamon sila. They were really practically buried alive because of what they did against the God's instituted leadership in the nation of Israel. In the name of Moses,
kag sa iya man nga utod nga si kag si Aaron. Diri sa summary sa Numbers 26, basahon ko sa inyo on verse 9 to 11. Ang pulong sa Ginoo naghambal diri, and the sons of Eliab, Nemuel, and Dathan, and Abiram. This is that Dathan and Abiram, which were famous in the congregation, who strove against Moses and against Aaron in the company of Korah, when they strove against the Lord. So diri nato makita that when you fight against what God has instituted, you are not only fighting, or you are not only trying to usurp or rebel, you are really doing that against the one who have instituted them sa leadership. So that's why it says here, and when they strove against the Lord, and the earth opened her mouth and swallowed them up together with Korah. When that company died, what time the fire devoured 250 men, and they became a sign. Look at verse 11. Notwithstanding, the children or the sons of Korah died not. So diri bala naton makita nga kun aton yang balikan ang ila sining history, the sons of Korah or the children of Korah, hindi iya manami ang ilayang history in relation sang isa sang mga lulo nila nga amuya ang nagapakigbato sa kay Moses in the time nga ara sila sa wilderness. And yet some of them survived. Bible commentators would tell us that probably the little kids didn't understand what was going on. So when God judged these people who rebelled, they were really the very people nga ilaya nga desisyon, naintindihan nila. Nag-upod sila sa kausa kuno abi nga nagapakigbato iya sa kay Moses. But you know, there were kids who were innocent. There were kids who didn't understand what was going on. Kung kisa sa mga gira, amo ni silang ginatawag nga mga casualty, collateral casualties na nagakala ulamid lang. And yet we realize that God did not allow that to show us that He is a just God. God has to show us that indeed I will have mercy on whom I will have mercy. Kag para sa sini nga mga inosente nga mga kabataan nga membro sang pamilya ni Korah, ginspare sila sa Ginoo. Now aton bala iangot ang ini nga ilang ambahanon, that later on they were the very descendants sang sini nga nagrebel kay Moses, kundi ang judgment sa Ginoo naglapot sa ila. And yet at the same time, they are now the singers in the temple. And they were the ones showing sang ilaya nga mga ambahanon nga amo ang nagapakamaayo, hindi lang sa mga tao nga naga-attend dito, but also the words from their mouth and from their hearts towards the Lord. Kung naton lang tawon, these are not just songs, but really this is more of a prayer. Ginoo, hasta gidblasan o ang imong kaakig. Ginoo, hasta gidblasan o nga magaantos kami. O Ginoo, ipakita liwat sa amon ng imo nga kaluoy. O Ginoo, luwasa kami, salbara kami, Ginoo. So here aton nga makitaan, una gid nga lesson nga luyag ko pagadalon sa inyo sa sining aga. Nga ini nga mga singers, they were not professional singers. They were singing some songs nga kung kisa daw ay man lang gani yang nanginbahin sa ila. Or they were singing or they were discussing some concept nga daw more lang ni siya nga daw theological subject. God's mercy. Okay, anong God's mercy? Ang kasubong sini. But rather, these were the very people who in their family and whom personally na-experiensyahan gid nila kung ano ang ginatawag nga kaluoy sa Ginoo. In other words, the singers and their songs isa lang. Kung ano ang nagawa sa ilang mga baba, kag kung ano ang ilang pag-amba dira sa Ginoo, these were also the songs that they had both as a family kag sa ilaman nga mga personal nga kaangtanan nila ya sa Ginoo. Sila ya amo ang nalabot sang sini nga kaluoy. Sila amo ang recipient sang sini nga kaluoy. And now they're singing the songs about God's mercy.
And yet one of the things ang ilang ambahanon nga tam-an gid ya katam-is on verses 10 and 11 which we have already studied. Mercy and truth are met together. Righteousness and peace have kissed each other. Truth shall spring out of the earth and righteousness shall look down from heaven. Now many Bible commentators kag sa aton nga gintunan, hindi naton ini ma-explain until makita naton kung ano ang ginhimo ni Kristo Jesus didto sa cross. Kung paano ang kamatuuran naghalin dire sa kalibutan kag ang Dios nga amo ang matarong naglantaw, paano ya ang ini nga ginatawag dire that righteousness and peace, there is so much sin and unrighteousness, paano mahatag sa Ginoo ang kalinong? It's only through the Lord Jesus Christ, sa ginbayran niya, ginhatagan niya sang iya mismo nga kabuhi kag ang iya nga dugo nga kung diin mabayran ini, so that God could look down on us and could offer us mercy because of what Christ did. And you know, kung sino-sini ang nag-amba sang una, that they were still looking for the coming of the Lord Jesus Christ. And you know who were these people? From their hearts, from their mouths, expressed sang sini nga kaluoy sa Ginoo, that someday matabuin ni siya through the Lord Jesus Christ. They were the sons of a rebel. They were the sons, they were the grandchildren of those who had been swallowed up alive and who had been consumed by fire. And yet, para sa ila, they had a privilege to live another day, to pursue God, to serve God, to sing of His mercy. Kag pinaagi sini, hindi lang ang ilang bahanon nangin pagpakamaayo, kung hindi mismo ang mga manug-amba na eksperyensyahan nila mismo kung ano ang kaluoy sa Ginoo. Two things nga makita naton diri tungod sini. Una gid aton makita diri that they became worthy proclaimers. They are the real witnesses of what mercy of the Lord is. Kung lang taon bala naton nga maghambal ang Ginoo, naghambal ang Ginoo sa kay Moses nga repeat ini siya ni Apostle Paul sa Romans chapter 9 sang I will have mercy on whom I will have mercy. Intun-an naton ni nga ang focus sini amuya ang kaluoy. Kay kun ang focus ni judgment o kun punishment, amo na nga mga pamangkot kita that God is unjust. Paano ini ang mga kabataan, ang iya nga mga kabataan ni Korah nga kagagmay pa sini waay maganin ni sila naka-intindi nga ang hasta sila ginlamon sang duta, hasta sila ginsunog sang kalayo. God would say, I will have mercy on whom I will have mercy, even though their parents failed. And yet God have extended His mercy sa sini nga kabataan ni Korah, that later on ang ini nga ngalan niya nga sa Old Testament nag-signify of a rebel, and yet ginbit-bit ini sa mga kabataan to signify nakaluyan kami sa Ginoo. We had the privilege to live another day, to sing His praises, to lead the people of God in worship, in singing, in proclaiming of who God is. He is the God of mercy. So diri bala naton makita kanami katam-is bala, that when the people would come and hear about one of the theme of their songs about God's mercy, they realize that these people, these men, this male choir, they are singing it from their own experience. They are the recipients of God's mercy. And when they sing it from their hearts, kay sila mismo amo ang nakaangkon sang sini nga kaluoy sa Ginoo. Na para sa aton sa sini nga aga, amo ni ginapangayo ta sa Ginoo for the city of Iloilo and for the world. Ginoo kaluoy iman Ginoo. We are into this, the city and the world is into this idolatry. Nga instead nga simbahon na matutuod nga Dios, ginsimba ang mga Dios nga amo ining nagadala sang kasingkal, sang kaakig sa Ginoo, sa tanan nga nagtalikod sa iya kag nagsimba sa Dios, and yet we are begging for mercy. But you know, we are also the recipients of God's mercy. Amo ning rason nga ang luyag naton kumbensihon ng mga tao kay kita nakaluyan man. In the same way nga gapangayo kita sa Ginoo, Ginoo kaluy iman sila.
kay na-experience nato ng kaluoy sa Ginoo. We want others also to experience God's mercy in the same way nga kita nakaangkon na. But secondly, not only that they were the real and the worthy proclaimers because they were the recipients of God's mercy, but also makita man naton diri that the sons of Korah became the living witnesses of what the mercy of the Lord is. They became the trophies of God's mercy. You know, at the end of the day, kung naiara man sang mga kun anuman nga pagbaisay, anuman nga pagdebate, anuman ayhan nga mapunahuna, partiya sa kaluoy sa Ginoo. If there is one trophy nga aton makit-an throughout the Word of God, if there is one trophy that we could find in the nation of Israel, the male choir nga amo didto ang nagakanta, amo ang nagaamba sang kaluoy sa Ginoo, sila ang nahimo ng mga witnesses, the living witnesses, kung ano man gid ang kaluoy sang Ginoo. Mga kauturan, I believe, for many of us who had been saved by grace, kung paano nga ang bugay sa Ginoo ginlabot sa aton nga hindi magani kita takos. Ang para sa aton nga among paghukom ginpunggan sa Ginoo amo nang iyang kaluoy. And then ginpadal-an niya kita sa pagpakamaayo nga in spite nga hindi man tani kita takos. Ginlabot niya kita. Ginwithhold niya ang punishment nga para sa aton. We are the living witnesses of the mercy of God, of the grace of God. O kabay pa nga hindi maglabot sa aton bala nga kung magtulok kita sa mga makasasala, magtulok kita especially sa aton city nga daw i-condemn bala naton nga kamo idolatros kamo mga kasasala kamo bilang tawon tagid kun ano naman nga paghukom ang maglabot sa sini nga syudad tungod sang pagsimba sang sini nga syudad sang Dios. I hope that would not be our attitude. Our attitude would be, Ginoo, ako nga nakaangkon sang kaluoy. Nagapangayo ako, Ginoo, nga kaluoy iman Ginoo ang iban. If I sing of God's mercy, if I sing that they are new every morning, great is your faithfulness, your compassions, your mercies, fail not. Tungod Ginoo na experiencehan ko ina. Kung magtulok ko sa akong kaugalingon, kung magtulok mo ako Ginoo sang iban, Lord, I am the living testimony kung ano ang mahimo sa kaluoy sa Ginoo. So in the same way, I'm going to tell the world, come to Jesus. Ako nga nakaluyan, ini nga kaluoy, maglabot man ini sa inyo. Kung magpalapit kamo sa Ginoo, maghinulsol kamo, kag inyo nga ang kunon, ang inyo yang nga ginhimo, batok sa Ginoo. The price has been paid. The one who took our place in our behalf, nalansang na sa cross para sa aton. Come to God for mercy. O kabay pa sa sining aga, magalakat kita, maghimo kita sang aton nga mahilkoton na intindihan naton nga kita nakaangkon lang sang iyang bugay. Kag ang aton nga kabuhi, testimony ini nga ginbutang diri sa Ginoo sa sining nga syudad kakundiin man kita. Nga kita mga tawo nga nakaluy-an sang Ginoo. But at the same time, ini man ang kaluoy nga luyag naton i-share sa iban na kung magpalapit sila sa Ginoo, maangkon nila ang kaluoy dira lang sa kay Kristo Jesus. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat sa siningaga. Ari kami diri Ginoo tungod sa imo nga gintudlo sa amon. It is because of the Lord's mercies. It's because your compassion, O Lord, fail not. They are new every morning. Salamat Ginoo sa sining nga bag-o nga adlaw. Imo lang gid ini nga kaluoy sa amon. Nga ari kami. Kami nga nakatilaw sa imong kaluoy. Ang amon Ginoo nga mga pag-amba, ang amon nga mga pagdayaw, ang amon Ginoo nga pag-share sini kay na-experiencehan namon Ginoo ang ini nga kaluoy halin sa imo. But at the same time, Lord, ang amon nga mga kabuhi. Kabuhi Ginoo, the trophies of your mercy. That everyone nakabalugid, that if there is one thing that made a difference in our lives, kung ano man kami sa una, kag ano kami subong, Lord, you made your name
be magnified. Madayaw ikaw, mapasidunggan ikaw, tungod Ginoo sang kaluoy, na ginhatag mo Ginoo sa amon, sa imo nga mga kaanakan. Kagkabay pa amo man ining ma-share man namon, kabay pa Ginoo, that we will never condemn anyone. How could we condemn anyone nga way mo manggani kami Ginoo gin-condemn? Instead, you have shown us your mercy. Lord, bless your word upon our hearts. Bless this day. Salamat Ginoo. Labot ta Ginoo ang nagakinahanglan Ginoo sa imo nga kaluoy sa siningation. Labot ta Ginoo mga kauturan namon nga ihan naga-suffer pa because Ginoo sang nag-agi nga udet nga bagyo sang nagligad. O Ginoo, or ang Ginoo ang nalabot Ginoo sang sini nga infection sang sini nga virus. O Ginoo, kaluoy man kami. Kaluoy Ginoo nga amon nga syudad. Kaluoy Ginoo ang ini nga kalibutan. Ini Ginoo ang amon ginapasalamat. Ang imo nga kaluoy sa amon Ginoo. Tungod lang sa imong bugtong anak nga si Jesus. Amen.